Niyebeng Itim. Maikling kwento ng katutubong kulay mula sa China. Si Li Huquan, isang dating bilanggo sa kampo na nakalaya na, ay bilanggo pa rin ang kanyang isipan at damdamin sa kalungkutan ng nakaraan at sa dating nakasanayan sa kulungan. Paparating na ang bisperas ng bagong taon. Nagpakuha na litrato si Li Huquan sa Red Palace Photo Studio, isang bagay na ayaw niyang gawin dahil pakiramdam niya lalo pa siyang pinapangit ng kamera. Nagpakuha siya ng 15 litrato kasama si Tia Lu na gagamitin para sa aplikasyon ng lisensya sa kariton at pagtitinda ng prutas. Sinabihan na siya ni Tia Lu na sapat ng 4 na piraso, ngunit nag-order siya ng 15. Nagulat ang clerk. 15? 15 na nga. Hindi kami siguradong maganda pa rin ang litrato kapag ganun karami. Gusto ko sabi ng 15. May pagkainis na sa kanyang boses at iyon lamang ang magagawa niya para mapigilan ang sarili na suntukin ang pangang iyon. Nag-order siya ng 15 para hindi na siya bumalik pa sa susunod at ikinabubwisit niya na ituring na kahangalan ang ganito. Dinala siya ni Tia Lu sa komite sa kalye kung saan pinagpapasahan sila. Nakipag-usap sila sa iba't ibang tao hanggang sa isang may katandaang opisyal ang nagbigay rin ng kanyang lisensya para sa kariton. Hindi naaprobahan ang kanyang aplikasyon para sa lisensya sa pagtitinda ng prutas dahil puno na ang kota. Ang mga kontak ni Tia Lu ay hindi makatulong o ayaw na tumulong. Mayroon na lamang lisensya para sa tindahan ng damit, sombrero at sapatos. Kahit maliit ang kikitain niya, hindi naman liliit pa iyon sa natatanggap niyang bilang ulila, hindi ba? Bahala na. Wala nang pakialam si Li Huquan kung ano mang ang maaaring itinda. Ang mahalaga, mayroon siyang magawa. Paglabas nila mula sa compound ng gobyerno, nakabangga nila ang matabang lalaki na si Hepeng Li. Yumuko si Huquan, ang ugaling natutunan niya noong nakabilanggo siya sa kampo bilang paggalan at pagsunod. Nilibot niya ang buong bayan upang maghanap ng mga parte na kailangan para sa sasakyan at nakabuo siya ng natatanging sasakyan para sa kanyang paninda na naging sentro ng atensyon dahil ito'y kakaiba. Inimbitahan siya ni Tia Lu para maghapunan sa bisperas ng bagong taon, ngunit tinanggihan niya ito. Napansin ni Tia Lu ang kanyang nilulutong hindi balansing pagkain maging ang kanyang kasuotan. Sira ang manggas ng kanyang panlamig, puno ng kusot ang kanyang sapatos at laylayin ng pantalon. Marumi at mahaba ang kanyang buhok. Naawa si Tia Lu sa kanya, ngunit tumanggi pa rin si Huquan dahil kailangan niyang tapusin ang ginagawa niya bago magbagong taon. At dahil na rin sa lakas at ingay ng mga paputok, ay iniwan muna niya ang ginagawa at naglasing. Maaaninag sa kanyang bintana, sa kanyang likod ang pula at berdeng ilaw paminsan-minsan. Karangyaan kahit saan kalumingon mula sa mga taong kontento sa kanilang bagay. Ano ang ipinagsasaya nila? Siguradong hindi siya kabilang sa kanila. Naaalala ang mga sandaling kasama pa niya ang kanyang ina. Si Lu Xiaofen, ang kanyang kababata, ikakasal na, hindi pa siya nakikita. Sabay silang nag-elementarya hanggang gitnang paaralan. Ngunit ngayon, wala na siyang pagkakatulad. Nasa Harbin Lu, samantalang siya nasa kalyeng Spirit Run. Sa isang madilim na sulok, gumagawa ng hamak na bagay. Ngunit ito ang tadhana. Hinahamak siyang lagi ng tadhana. At sa ika-5 araw ng bagong taon ay ibinigay na kay Huquan ang pwesto niya at nagsimula na siyang magtinda ng damit. Isinampay niya ang ilan, inilatag ang iba at isinuot ang isa.
Nakabenta siya ng 20 panlamig na Angora sa kanyang unang araw kaya sumigla siya. At dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng kontrol sa isang bagay at pakiramdam niya ay makapangyarihan siya. Sa sumunod na araw ay wala siyang masyadong nabenta. Sa ikatatlong araw wala siyang naitinda. Ngunit isang araw nakapagbenta siya ng kasuotang pansundalo sa 4 na karpintero na kababalik lamang sa Beijing mula sa timog. Naligtas ang kanilang mga balat ng kasuotang palamig ni Hukwang at iyon ay nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Tiyaga ang susi para sa isang buhay na matatag. Kahit sa pinakamalalang panahon, walang ibubunga ang mawalan ng pag-asa. Mas mabuting maghintay kaysa sumayaw. Dahil walang makaalam kung kailan kakatok ang oportunidad. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay malas ka, hindi ba? Nag-iisip si Hukwang. Ni awo awo ani was a pensa cha mi. Ni awo awo ani was a pensa cha mi.